na magumanoy. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig. Alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan ng mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. What the fuck? Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abraham, "Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka,
isang kambing, at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kainin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakatatak na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakapagtipan ang Panginoon kay Abraham. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egypto hanggang sa ilog Euphrates. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y laging mamumuhay sa amin ng kumahal. Ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa. Laging buhay ang pag-asa. Patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto ako, inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa akin ang kumahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa akin ang kumahal, ako'y laging mamumuhay. Sa akin ang kumahal, ako'y laging namumuhay.
Kitang Ben. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang maghahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay. At ngayoy namamagitan para sa atin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus.
Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, tayo ngayon ay nasa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. At ipinapaalala po sa atin mga kapatid, sa araw na ito, ngayong 2nd linggo, kung paano natin tunay na tinatanggap si Jesus sa ating buhay. Naniniwala po ako mga kapatid na ang lahat po sa atin na nasa loob ng simbahan na ito, tinatanggap ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kanilang puso. Tama po ba? Bakit parang nagdadalawang isip ang ilan? Alam naman po natin mga kapatid na tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Pero ang tanong, paano ba natin tinatanggap si Jesus sa ating mga puso? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito, napakinggan po natin ang kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sa Ingles, tinatawag po natin itong Transfiguration of Jesus. At kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyo, sinama ni Jesus ang kanyang 3 alagad, si Pedro, si Santiago, at si Juan. At nung sila ay nasa bundok, nakita ni Pedro, Juan at Santiago na may kausap si Jesus. At sino ang kausap ni Jesus? Si Moises at sino ang isa? Si Elias. No? Si Moises at si Elias. At nung nakita nila ang kausap nila si Jesus, tila nakaramdam sila ng pangamba. Bakit? Dahil bago ang kwento na ito, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na siya ang Mesiyas. Ngunit sinabi din ni Jesus na siya ay magbabata ng hirap. Siya ay magpapakasakit. Siya ay mamamatay sa krus. At yun yung isang bagay na hindi matanggap ni Pedro. Dahil para sa kanya, ang Mesiyas makapangyarihan. Para sa kanya, ang Diyos hindi pwedeng magpakasakit. Kaya nandun yung pangamba, nandoon yung takot ni Pedro. Nandoon yung kanyang pagdadalawang isip. Pero may tinuturo din yung ating unang pagbasa para sa araw natin, para sa araw na ito. Patungkol po ba sa anong kwento ang ating unang pagbasa? Kay Abraham. At si Abraham nanalangin siya, nabiyayaan siya ng anak ng Diyos. At nung biniyayaan siya ng anak ng Diyos, si Isaac, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Ipinaalay si Isaac. Pero nagdalawang isip ba si Abraham? Hindi. Dali-dali niyang dinala ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac at inialay sa Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, binibigyan po tayo ng 2 kwento. Si Pedro na marahil puno ng pangamba at si Abraham na walang takot. At ano po ang tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na sa pagpili natin sa Diyos, hindi po ito nababase kung ano ang maginhawa para sa atin. Ano pong tinutukoy ko dito mga kapatid? Maraming pagkakataon,
na tinatanggap lang natin ng Diyos sa mga oras na puno ng pagpapala at biyaya ang buhay natin. Di ba? Maraming taong mga ganyan na tila sasabihin sa Panginoon, ikaw ang Panginoon ko. Bakit? Puno ng pagpapala ang buhay ko. Pero kapag ang isang tao nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng paghihirap, nandoon yung pagdududa sa Diyos, tila nawawala din ang pagtanggap natin sa Diyos sa ating puso. Mga kapatid, ito ang unang paalala sa atin. Ang pagtanggap sa Diyos, hindi nababase kung ano ang maginhawa para sa atin, kundi ang pagtanggap sa Diyos ay walang pinipiling oras, pagkakataon at sitwasyon. Uulitin ko po, ang pagpili at pagtanggap sa Diyos, walang pinipiling oras, pagkakataon at sitwasyon. Ano man ang hirap ng buhay, ano mang saya ang buhay na meron tayo, tanggapin natin at sikapin natin na sumaatin si Jesus sa ating puso. Yun po yung una. Ano po yung pangalawang itinuturo sa atin? Nung sila ho ay nasa bundok, kasama si Jesus, nandoon ho yung pangamba nila Pedro. Kaya sa ibang kwento ng ebanghelyo natin, sinabi ni Pedro kay Jesus, wag na po tayong bumaba. Bakit? Komportable na yung buhay namin eh. Masaya na tayo dito. Okay na tayo dito. Pag bumaba pa tayo, mahihirapan tayo. Magpapakasakit ka, mamamatay ka pa sa krus. Pero minsan mga kapatid, napakadami nating takot. Kaya minsan, yung takot na yon ang pumibigil sa atin upang ibigay pa natin yung pwede pa nating maibigay. Minsan, yung mga takot na meron sa puso natin, yun din ang pumipigil sa atin na gumawa pa ng mabuti sa kapwa. Sapat na ako dito eh. Komportable na ang buhay ko. Pero mga kapatid, ano ang panawagan ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, nung nakaramdam ng takot sila Pedro, ano ang sabi ng tinig mula sa langit? Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. This is my beloved son, listen to him. At ano pong pinapaalala nun mga kapatid? Na kung nandoon ang tinig na mula sa Diyos, na sinasabing ito ang aking anak, pakinggan niyo siya, mawawala ang lahat ng takot at tunay tayong makakagawa ng mabuti at tama. Walang makapipigil sa atin na bumaba sa bundok. Walang makapipigil sa atin na alisin yung pagkakomportable ng buhay at gumawa ng mabuti at tama. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Huwag sanang mapigilan, kundi yung mga takot, mapalitan ng pagtitiwala dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangatlo at panghuli, bakit ayaw bumaba ni Pedro? Hindi lang sa takot. Ayaw bumaba nila Pedro at ng mga alagad ni Jesus sa bundok kasi natatakot silang magpakasakit. They are afraid to suffer. Pero mga kapatid, sa buhay natin, hindi naman natin matatakasan ang pagpapakasakit. Sa araw-araw na meron tayo ay nagpapakasakit. Pero bakit ba kailangang dumaan ni Jesus sa pagpapakasakit? Dahil ito din ang paraan upang iparamdam at ipakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat. At ito marahil ang pagpapaalala sa atin sa mga oras na tayo ay nagpapakasakit at nagsasakripisyo.
ito din ang oras at pagkakataon na tayo ay umiibig at nagmamahal. Hindi ka umiibig at nagmamahal nang hindi ka nagsasakripisyo, nang hindi ka nagpapakasakit. You do not love when you do not suffer, because in suffering, you truly love. Okay po ba yon? Di ba ganun naman talaga? Ang isang taong nagmamahal at umiibig, nagpapakasakit, nagsasakripisyo. At ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay tinatawagang magsakripisyo. At bakit tayo nagsasakripisyo? Hindi para sa ating sarili, kundi nagsasakripisyo tayo para sa Diyos. Meron po bang mga nanay na nandito? Di ba ho ang mga nanay, nagdalang tao yan. At sabi nila ang isang nanay daw na nagdadalang tao, ang isang paa daw niyan ay nasa hukay. Tama po ba? Hindi ho kasi ako nagdadalang tao. No? Pero di ba ho, ang isang paa niyan ay nasa hukay. At nung dinadala niyo yung kanyang anak sa kanyang sinapupunan, nandoon yung napakadaming sakripisyo. No? Pero kapag iniiri na nung nanay yung kanyang anak sa oras ng panganganak, di ba masakit din po? Mahirap din po? Pero bakit napagtitiisan ng nanay ang lahat ng ito? Sa pagmamahal, sa pag-ibig. Dahil ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpapakasakit, nakaugat sa pag-ibig. Mga kapatid, ang isang taong umiibig at nagmamahal, nagpapakasakit. Oras na ayaw mo nang magpakasakit, para mo na ding sinabing ayaw mong magmahal. When you are no longer suffering, it means that you are no longer loving. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na tanggapin natin siya ng puno. Tanggapin natin siya hindi base sa kaginhawaan natin, kundi tanggapin natin siya dahil siya ay Diyos. At sa pagtanggap natin sa Kanya, dahil siya ay tunay na Diyos, nawa, tanggapin natin siya ng buong buo sa ating puso. At sa pagtanggap natin sa Kanya ng buong buo sa ating puso, kasama doon ang pagpapakasakit, ang pagsasakripisyo. Dahil oras na tinanggap natin si Jesus, tunay tayong umiibig at nagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ating ipanalangin. Ipanalangin natin na matanggap si Jesus ng buong buo. Matanggap si Jesus dahil tunay nating mahal si Jesus. At kung mahal natin si Jesus, tunay tayong may kakayanang magmahal din sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kalikasan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari, at relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya. Sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak, mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hati-hatihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na sumasa atin. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.